Sadyang nalimutan niyang lasing ito. Kahit kailan bastos mo talaga, senyorito. Si Desra na muntikan ng mabuway. Lasing at pasuray-suray na bumaba mula sa pagkakaupo sa ibabaw ng hudang kotse. Marahas niya ang binaksan ng passenger seat para makapasok to. Pero tumigil muna to sa harap niya at sinuyod siya ng tingin. Nanindig tuloy ang balahibo niya sa paraan ng pakikipagtitig dito. Nabaling niya ang palingin sa ibang direksyon at baka kung ano pang magawa niya rito at kanina pa niya tinitimpi. Ang init ng katawan niya. Ang yabang mo porket mayaman ka. Sigaw nito habang dinuduro ang dibdib niya. Lahat siguro ng ayaw kong ugali sa isang lalaki nasa iyo na. At mas lalo naiinis ako sa iyo dahil hindi mo malang inintindi ang nararamdaman ko. Napahinto at suminok ng ilang beses. Ang sama-sama mo. Sabi nitong sumunok dahil sa kalasingan. Wala sa sariling sinandalang noo sa dibdib niya at ilang saglit, narinig niyang humagulhol to ng iyak. Nainis nga ako sa sarili ko kung bakit naging sunod-sunuran ako sa iyo. Pero yun naman dapat kong gawin, di ba? Dahil maid mo ako at kahit kailan hindi yun magbabago. Sabi nitong mas gumaralgal ang boses habang may minsang hinampas siya. Kahit lasing to, naniniwala pa rin siya sa bawat katagang binitawan ng dalaga. Is he inconsiderate of Desra's feelings? Dinala niya ang mga bisig upang yakapin to mula sa pagkakasandal sa dibdib niya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Wala sa sariling panay haplos niya sa makinis itong likod. Biglang lumayo to mula sa kanya at tumitig ng diretso sa mata niya. Sorry? Akala ko wala sa bokabularyo mong salitang sorry eh. Bakit nagsusorry ka? Nakokonsensya ka sa sinabi ko, ha? Sumbat nito sa kanya. Walang namutawing salita sa bibig niya. Kusang kumilos ang kamay niya at bigla niyang hinapit to na mahigpit na yakap. I'm sorry, you stupid. Niyakap niya to at inalo-alo. Narinig pa niya na mas lalo tong umiyak ng umiyak. Senyorito, ang sama mo. Bigla tong nasuka sa harapan niya at ang saklap sa mamahaling damit niya pa. Bigla niyang kinalas ang sarili mula kay Desra. Oh damn it, Desra. You did this to me twice. Singhal niyang hawak-hawak ang magkabilang balikat nitong niyugyog. Oh, stop it! Sabay niya rito, habang iniilag ang sarili. Nang bigla nitong inangat ng ulo sabay titig sa mukha niya. She threw a cute smile that made his heart skip a bit again. Stupid woman. He murmured while his cheeks were red. He blushed like a teenager. Gusto ko nang umuwi, senyorito. Lasing na sambit nito at bigla na lang pumikit ang mata. Nawala ng ulirat. Mabilis sa salon ni Calix ang dalaga. She's always the cause of his trouble. Wala sa sariling pinikit niya ang mga mata at sunod-sunod na hinga ang kanyang pinakawalan. Kailangan i-relax muna niya ang kanyang sarili at baka kung ano pang magawa niya sa babae. Nadukot ko ang mukha dahil sa sinag ng araw na nagmumula sa nakabukas sa bintana. Pagkamulat ko pa lang tumambad na sa akin ang tagpitagping yero ng bubong na aming bahay. Napakisod ako sa sobrang sakit ng sentido ko at parang minamaratilyo. Ano nga bang ginawa ko kagabi? Napaikot ko tuloy ang eyeballs ko lang dahil sa kakaisip, ngunit wala talaga ako maalala. Halos itirik ko sa kisamayang mata upang maging malinaw lang sa aking kokote ang nangyari. Anak ng... Tira na kuryente akong bumangon mula sa pagkakahiga sa matigas na papag. Ang huling natatandaan ko ay umiinom ako sa minibar kasama sikat na celebrity na si Joaquin Lee. Di ko na maalala kung anong nangyari pagkatapos. Nilinga akong paningin sa paligid at nasa bahay na ako. Para nasa bahay na ako. Akma akong tatayo nang mapansin kong wala akong suot maliban sa kumot na nakabalabal sa katawan ko. Sinuri akong sarili. Wala nga. Maliban sa panty ko. Asa na yung gown na suot ko kagabi? Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Paano na? Taranta kong nilinga ang paningin kung meron ba akong kasama. Yan bang kadalasan sinusulat ng mga writer na a hot night with a billionaire o kaya a one night with a billionaire? Yung one night stand kung baga? May naulinigan akong isang bulto ng katawan, nakahiga, at nakatalikod to sa gawi ko. Gaya ko wala ring damit. Oh Diyos por santo, para maging bida pa ata ako nito sa isang libro. Bulong ko sa loob-loob. Sobrang kabad na ang dibdib ko at kahit anong pilit kong balikan ang nangyari kagabi, ay wala talaga akong maalala. Isang ungol ang pumailan lang sa buong bahay namin. Wala sa oras, napatiri ako sa sobrang gulat. Inay! Tirikot mabilis tumayo at hindi inindang wala akong damit maliban sa panty. Dahil wala naman talaga akong bra at malaki ang bukas ng likuran ng gown na suot ko kagabi.
Mabilisan kong dinaganan ang sasakyan at ang lalaki nakitulog sa amin. Walang puwang na pinaghahampas ko sa kung ano-anong bagay na mahagilap ng palad ko. Sino ka? Bakit ka dito natutulog? Ito ang bagay sa'yo. Sunod-sunod pang tanong ko. Pinaghahampas ko ang libro ng ulo nito habang nakadagan ako sa ibabaw. Oh, ito. Bagay sa'yo. Gigil na hinampas kong muli. Oh shit. What is wrong with you? Stop it, you stupid. Reklamo ng lalaki. Sabay harang sa dalawang braso upang depensa ng sarili. Huwag mo akong mamura-mura ha, lintik. Anong ginawa mo sa akin? Sa katawan ko. Sumbat kong hindi pa rin tinigilan ng hampas ang lalaki. Oh, calm down. You damn it. Muli itong napamura. Nang marinig ko ang boses nito ay parang pamilyar, kaya napatigil ako sa kakahampas. Ano bang problema mo? Napatigil to sa pagsasalita na masuyod ang aking itsura mula sa pagkakahiga. Ang mga mata nito ay nakatuon sa hubad kong dibdib. Nanigas ako sa ibabaw nito at wala maski isang salita ang namutawi sa labi ko. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako o mananatili na lamang sa ganong posisyon. Ito rin nakaurong at nakatitig lamang sa akin. Inangat ang titig nito mula sa dibdib ko patungo sa mukha ko. Pasikretong lumunok to ng laway. You stupid! Mahinang mura nito at bigla akong natauhan. Halos nilipad ko ang pagpapag makaalis lang sa pagkakadagan sa amo. Pinamulahan ako at tarantang hinablot ang kumot, saka binalabal ko sa aking kahubdan. Senyorito? Pumipiyok na saad ko na makabawi mula sa pagkapahiya. Dinig ko ang pagkistot nito. Sinapong noong natamaan ng libro dahil sa kakahampas ko. Bumangon to mula sa pagkakahiga. Gaya ko wala din tong damit, maliban sa slacks na suot nito kagabi. Nakakonsensya tuloy ako dahil napalakas ko ang hampas dito. Aba, kahit na. Malay ko ba naman at saka patas lang no? Paano kung tamang aking hinala, aber? Singit ng kontrabida ang utak ko. Pinagkiskis ko ang aking magkabilang hita, baka may masakit sa parating iyon. Pero parang wala naman. Mabubunutan ako ng tinik sa dibdib ko. Maya-may biglang bumungad ang inay ko sa silid na kinaroroonan namin. Ano bang nangyayari dito? Sa lubong ang kilay nitong pabaling-baling ang paningin sa aming dalawa ni Senyorito Calix. Nay, ano ba kasing ginawa ni Senyorito dito? Nalukot ang mukha kong tanong sabay nguso sa amo ko. Aba, mahiya ka nga sa sarili mo, Desra. Kung makaasta ka, parang wala ka sa harap ng amo mo ah. Sumbat ng nanay ko at dagling hinablot ang bisig ko. Kinaladkad pa palabas sa makipot naming silid. Nay, ano ba kasi nangyari? Inosenteng tanong ko habang tupi-tupi ang kumot sa katawan ko nang sinapit namin ang maliit na kusina. Pinandilatan kong aking inay pagkatapos, ayun, sa pool at binatukan ako nito sa dalang sandok. Aray naman, nay! Hinimas-himas ito ang natamaang ulo. Nakakaya ka, Desra ha? Anong klaseng babae ka't lasing kang umuwi ha? Mabuti tinatid ka rin Senyorito Calix mo dito, naku! Kung di lang kita anak, kanina pa kita pinalapa sa aso. Sermon ng inay ko habang nakapamewang sa harapan ko. Aaminin ko may pagkakamali talaga ako. Pasensya na po na, hindi na po mauulit. Nakangusong paghingi ko ng paumanhin kay Myrna. Nay, bakit nga pala wala akong damit? Naguguluhang tanong ko dito na sinilip ang ilalim ng kumot sa nakabalabal sa katawan ko. Aba, nagmamaganda. Akala mo may nangyari sa inyo, no? Sabi nitong akma na naman akong hahampasin ng hawak na sandok. Wala sa sariling napailag tuloy siya. Bakit nga ba? Pinamulahan ako sa sinabi ng inay ko. Oo nga, sino ba naman ako para patulan ng amo ko? Hindi mo nga naaalala ha? Sumuka ka lang naman sa suot mo. Pati damit ng senyorito mo, dinamay mo pa. Sagot ng inay kong nakatiimbagang. Napangiwi ako sa narinig. Ganon ba talaga ang nangyari? Oh, ayusin mo na yung sarili mo para makapaglako ka na. Utos ito sa akin. Tumalikod to, tinrap ang kalan upang maihanda ng agahan namin. Anong oras na ba? Baka malate pa ako sa klase ko. Baling ko kay inay na nagsusugkay. Anong malilate? Nasaan ba yung kokote mo, ha? Holiday ngayon, Diday. Holiday! Sabi ng ina ko at diniina ng huling kataga. Pinandilatan pa ako nito. O sige,
Ayusin mo na yung sarili mo dahil ihahanda ako pang ilalako mo at ako naman pupunta ng palengke. Pagkasabi nito ay padabog akong bumalik ng silid upang maayos na ang sarili. Nako, kakahiya. Di ko na alam, holiday ngayon, sinabihan ko pa namang manong guard ng university na dadalhan ko to ng bibingka. Nalukot ko tuloy ang muka, nahinawi ang kortina, tsaka papasok sa maliit na silid. Bumungad sa akin Senyorito Calix, nakatayo, at nakaharap sa gawing bintana, hawak-hawak ang phone at nagpipindot-pindot. Nakahubad-barot lantad na naman sa paningin ko ang magandang hubog ng katawan nito. Chen, cancel all my appointments today. Some energy came up. Tura nito sa kabilang linya. Pero boss, napaka-importante ng meeting ng mama mo. Chen, I said, cancel my appointment today. Yes, boss. Right away? Good. Yun lang at pinuto na nito ang linya. Pagkatapos ay bumaling ito sa akin. Naparunok ako. Napahigpit ko ang hawak ko sa kumot na nakatabing sa aking katawan nang tumama ang paningin nito sa akin. Humakbang to papalapit sa akin kaya't kinabahan na naman ako dahil hindi ko alam ang aking gagawin. May mga pilyong ite sa labi ng amo ko na patuloy umusad sa paa papalapit sa akin. Napaatras din ako hanggang sa nasagi ko ang maliit kong bookshelf at wala na ako ibang maatrasan pa. Nilamon ng kaba ang katinoan ko sa sandaling ito. Mas lumapad ang iting sumilay sa labi ni Senyorito Calix. Habang dahan-dahan pa rin itong inihahakbang, ang paa papalapit sa akin. Do you remember what you did last night? Mahinang talong nito hanggang tuluyan na itong nakalapit sa akin. Dumapo ang pala nito sa plywood naming dingding. Piniikot ako sa gitna ng mga braso nito. Blanko lang ang aking ekspresyon na nakatitig dito. Talagang wala akong maalala eh. Pero sandamakmak na yatang pawis ang lumalabas sa kilikili ko sa tagpo namin. Di ko alam kung hihinga pa ako dahil sa nagasinulid na lamang ang layo namin sa isa't isa. You don't? Nakataas ang kili nito. Oh, Diyos por santo. Sa tinding lapit ito ay talagang isinayo ng hininga nito ang bangs ko. Mainit at mabango. Pambihira, bakit kay bango-bango pa rin ito kahit di pa naliligo o nagtutoothbrush? Tuloy na asiwa akong sumagot sa tanong nito dahil kakagising ko lamang at wala pa akong toothbrush. In fairness, di naman ako bad breath, naniniguro lang. Wala sa sariling napailing-iling ako bilang sagot sa tanong nito. Titig na titig ako sa gwapong mukha nito. Pigil hiningang tinikom ko ang bibig ko. Kasunod ay ang pagtawa nito pero mahina lang, tama nang marinig naming dalawa. You just put me in trouble again, you stupid. Mahinang sumbat nito. Tuloy nagdadalawang isip ako kung ibubuka ko ba ang bibig ko. You are really stupid. Because of what happened, I have to cancel all my appointments today. Isang pilantik na naman ang tumama sa noo ko. So, in exchange, you have to accompany me all day without pay? Mariing deklara na Senyorito Calix na hindi pa rin nilalayo ang sarili sa akin. Ginawa pang ang business proposal ang nangyari. Sobra ng lalaking to, kaya pala to yumaman. Are you okay with that? Teka, akma sana akong kukontra ng bigla. Pinigil itong sasabihin ko. Okay, if you don't, then bababaan kong sweldo mo. Then dadagdagan ko ang oras mo sa trabaho. Mungkahin ito sa akin. Tas may binanggit pa itong mga rules and regulations na ni isa'y wala ko naiintindihan. Diyos por santo. Mga ilang minuto rin ang haba ng kondisyones na bigkas nito. Sobra ata mga kondisyon nito at hindi ko pa naintindihan ng iba. Napasimangot tuloy ako. Oo na, sige na, sasamahan na kita. Nakangusong napilitan, sang-ayon ko pa dito. Good, hindi ka naman pala mahirap kausap at agad mong naiintindihan ang punto ko. Tura nito at mas lalo pang nilapit ang mukha nito papunta sa gawing tenga ko. Ako naman napaka-inosente, halos maglumpasay na sa sahig dahil sa kaba. Nanginig ang tuhod ko at mas lalo napahigpit ang pagkakahawa ko sa kumot bago mabitawan ko to sa tindi ng panghihina ng kalamnan ko. So, anas pa nito at hinawi ang bangs ko. Sobrang titig na titig kami sa isa't isa. Meron pa bang ibang kondisyon? Nanginig na tanong ko. Well, ano yon, Senyorito? Hinawakan nito ang pangako at saka dinutot ang labi sa gawing tenga ko. Where is the bathroom? Namutla tuloy ako sa narinig. Bathroom? Ulit ko.
Yeah, sang-ayon ito. I need to use the bathroom. Oo, bathroom. Banyo. Pilit ng ite ang pinakawalan ko. Yes, the bathroom where I can take a bath and can do the rest of my thing. Detalye nito sa lugar. Bathroom? Ibig ko lang magngangawa sa request ng amo ko. Kakahiya. Medyo butas ang dingding ng banyo namin at kailangan ko pang mag-ikip ng tubig para may magamit. Ano ang gagawin ko? Bakit ba kasi nagawi ang isang prinsipe sa pamamahay namin? Isa tong kalunos-tunos at kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ko, Diyos por santo. Napabuga ko ng hininga na mapuno kong isang malaking drum ng tubig sa loob ng banyo namin. Sandamakmak na pawis ang lumabas sa noo ko. Naangalay na pinahid ko sa likod ng aking palad pagkatapos bumaling ako sa pintuan ng bahay namin na bahagyang nakaawang. Senyorito! Tawag ko kay Senyorito Calix na nakaupo sa maliit na bangko sa may maliit naming sala. Maligo ka na, Senyorito? Imbita ko dito. Ibig kamiwalay ng kaluluwa ko sa katawan at bumungad sa akin pagkalabas pa lamang nito sa pintuan. Lumabas ito na tila pag-aari ang buong squatter. Animo isa itong celebrity na nanggaling sa maliit na lungga. Nakatupi lang to ng tuwalya at hindi ininda ang ibang kapitbahay naming mga marites na naglalabat na kapalibot sa dibombang poso sa bakuran. Narinig ko pa ang mga bulalas nila ng iba dahil sa paghanga ng mga to sa kakisigang taglay ng asungot kong amo. Halos dumawa ang mga mata ko, tululaway ang mga kababayan kakatitig. Akala ko ako lang tululaway, anak ng umiepal din itong mga kapitbahay namin eh. Wow! Pag pinagpapala ka naman, Diday, saan mo ba yan napulot ha? Mahinang bulong ni Weng na sadyang tumigil, kakakusot sa mga labahin. Laglag pa ngang sinuyo sa Senyorito Calix na animoy walang kamuwang-muwang sa paligid. Tumahimik ka nga dyan, Weng. Mahina din saway ko sa kababata ko. Usap tayo mamaya, Diday. Kikibot nitong nagkukusot. Baka isang araw malalaman ko na lang nakatira ka na pala sa mansyon. Aba, batukan kaya kita dyan, amo ko yan. Nang gagalaiting pagtatama ko sa kaibigan. Dyan ka na nga. Pagkatapos ay mababigat na parang paang lumapit ako sa amo. Ano bang akala mo sa lugar na to, Senyorito, dalampasigan? Pumasok ka nga sa loob. Bulong na utos ko dito at tinulak to papasok sa loob ng bahay. Nagulat tuloy to sa inaakto ko. Di malaman ano ang gagawin. What's wrong? Nalilitong tanong nito sa akin na nagkiwit balikat. Sumusukong sumunod na lang to sa utos ko. What's wrong ka dyan? Ayusin mo nga yung suot mo. Bat-bat ko. Hinagis ko rito ang isang itim na short at hiniram ko pa kay Sebastian, isa sa kababata ko. Huwag mo nga igayang lugar na to sa pamamahay mo, Senyorito. Nakangusong pangaral ko. Why? Pareho lang naman tong bagahe ng mundo, you stupid. Oo nga, pero magkaiba ang mundo ko sa mundo mo. Giit ko na pinandilatan pa ito.